So, hi guys! Welcome sa aking channel, Ton TV Vlog. So, video for today, wala namang ibang content kundi gagawa lang ako ng aking module. Bali, kahul ng kahul yung aso sa labas. Bali, 3 module lang kailangan kong i-accomplish today. We're in MCHE 11, Art and Design, MCHE 12, Craft and Design, and then isang Prop Ed, Professional Education 9. So, unahin ko muna yung major subject, yung dalawa. Baka naman kaya kong tapusin siya within 1 hour. So, gagawin natin to. So, nandito po yung aking flash drive. Ang ingay talaga nung aso, kahol ng kahol. Nandito po yung aking flash drive, no? Yan. So, dinownload ko kagabi yung tatlong module ko para na lang, edit ko na lang yung mga questions doon, and then doon na lang ako mag-i-insert ng answer ko. So, dinownload ko siya kagabi kasi medyo malakas yung signal, and then ngayon ganun pa din. 3 bar nga lang sa Globe, sa TNT wala, sa Smart. So, umpisa na natin to guys. Yan. Nandito din ang aking laptop para sa aking paggawa. So, insert na natin to guys. Ay, OTG pala. Insert na natin siya kasi kailangan ko na din itong i-submit, although ang deadlines niya is next week pa. Kailangan ko na itong gawin para baka kasi sa susunod na araw may dumating na module na naman. So, wala, mahirapan tayo. Matatambakan tayo nito. So, buksan na natin tong files na to. Unahin muna natin tong MCHE 11, Art and Design. Ay nako. By the way guys, I am taking Bachelor of Technology and Livelihood Education at Pulangi Community College. Yes. Major in Home Economics. So, future educator, future teacher. But, kung di pa pala rin. But, susubukan nating matapos ang ating course. Laban lang. Hindi pwedeng hindi natin to ipasa, hindi natin to makuha yung ini-aim nating pangarap kasi para to sa family natin. So, medyo mahirap ang guys ang education course, unlike ibang course. Sabi nila pag no choice ka na daw sa mga course na sa mga choices course mo, mag-education ka kasi daw madali. No, yun po ang maling mindset ng iba kasi ang education very broad siya, hindi siya ganun kadaling course, unlike engineering or electricity kasi sila may specific may specific tawag nito, may pinaka talaga sila, may pinaka field na minamaster. Kaming education student, kailangan lahat ng subjects alam namin, lahat ng kasi educator nga, hindi ka makakapagturo sa isang subject kung hindi mo master yon, o ilang subject meron sa isang ilang subject meron, di ba? 8 pag sa primary, and then sa secondary ganun din, sa college ganun din, different, marami siya. So every subject kailangan master mo yan. Although may major subject ka, may mga ka pa dapat, may minor subject kang alam. Hindi lang dun ka lang sa major subject mo nakafocus. Tulad ko, home economics yung course ko, pero home economics yung major ko, pero yung home economics na yon may 4 na strand pa yon. Hindi lang yung home economics, di ba? Home economics, nandun yung technology or yung IT, nandun yung agriculture, nandun yung agri-fishery or agriculture, nandun yung industrial art. So silang 4, yung 4 components ng TLE, yun ang kailangan mong i-master. At hindi lang yun, yung mga
yung mga components na yun, may mga sub pa yun. Hindi lang yun basta doon lang. Kaya ang hirap. Tapos kailangan alam mo din yung ibang subject. Kasi kailangan mo din magturo. Halimbawa sa school, kulang ng Filipino teacher or English teacher. So no choice ka since educator ka, since teacher ka. Yun ang kailangang mo, yun ang role mo. Gagampanan mo kahit hindi mo gusto. Sabi nga. So medyo napapakwento na ako guys Pero tatapusin natin tong module na to, MCHE 11. Kaya natin tong gawin. Later on, ipapakita ko sa inyo guys yung nagawa ko na, Edit ko lang to ng konti. Tsaka, magsa-search din ako, kahit papaano. Binuksan ko naman yung Facket Wi-Fi ko. Mahina nga lang yung yung signal, pero at least, kaya naman yun. Makaka-search pa din yun. Hey, have you ever tried really reaching out the other side? Baby climbing on rainbow. Arts and daily living. Ayan. Hindi gumagana tong hindi sila suitable dito. Baby climbing on rainbow. Nasaan yung flash drive ko? Nakabit pa ito. I really wondering this song make it true. I want to make it with you. Alam nyo guys, konting kwentuhan lang Nung bata pa ako, ang tamad-tamad kong mag-aral, yes. Tamad-tamad kong mag-aral nung elementary and then, basta elementary from grade 1 to grade 5. Ayan, talagang sabi nga, nagka-cutting classes ako noon. Hindi ako uma-attend ng ilang oras sa klase. Minsan umattend lang ako niyan 2 hours. Start ako ng umaga hanggang 9 AM. So pag recess, yan na. Hindi na ako babalik sa classroom hanggang hapon. Uuwi na lang ako diyan kasi tamad talaga ako. Takot ako sa teacher noon. Kasi basta sabi ko nga natuto nga akong magbasa guys, alam nyo. Grade 3 na, yes, grade 3 na ako natutong magbasa ng maayos. Kasi, tamad nga ako mag-aral noon. Tapos nung grade 6, yan, saka lang ako natutong magbasa ng English ng dire-diretsong pagbabasaan, like yung pagbabasang basta ang tamad ko. Tapos ngayon, hindi mo sukat akalain kumuha ako ng course na education, di ba? So parang gagawa muna ako guys ng front page. Yan. Lagyan ko siya ng front page and then yung logo ng school.
So, Pulangi Community College. Pulangi Community College. Pulangi Albay. So, syempre, naka-indicate dun yung name ko. I love you. Yes, bro. Then, subject, MCHE 11. Arts Daily Living. Then, Module 4, yan. Module 4, Modern versus Contemporary Arts. 1, 2, 7, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, Yan na 70, guys. So, start na tayo. Sa number 1. Kagabi guys, binasa ko na yung content ng module namin. Binasa ko na siya. Pero, kahit papano, maintindihan naman ako. Maintindihan naman ako, pero hindi ganun ka, ano. Kaya, magsa-search din ako nung mga questions. Try kong mag-stimulus doon para may ma-absorb tayo, and then may maidagdag tayong mga sentence sa isasagot natin mamaya, ano. So, ito na. Direct na ako sa activity guys, kasi kagabi naman nabasa ko na siya. And then inaral ko naman kahit paano. So, sabi sa number 1, sabi sa activity 1, reflection the following. Give at least 3 famous example of modern art. O, yun. So, hindi ang ingay ng motor. So, search ko na to guys, ha. Search ko na yung example ng 3 famous modern artwork. Ang ingay nila. Grabe. Ang ingay ng motor guys dun sa kabila, kaya medyo... So, naka-search na ako guys ng isang example ng modern art. Yan. Wherein The Fisherman by Ang Kyoko, 1935 to 2005. Okay, so ito guys, hindi ko to pwedeng i-edit lang. Kailangan ilagay ko tong yung artwork, yung artist, tapos yung yung pangalan yung title nung artwork niya. Kasi hindi to basta-bastang baka tayo ay mapagalitan, ma-plagiarize tayo kung hindi natin i-address sa kanila yung artwork na ginawa nila. Yan, so naka-search na ako ng isa. Browse ako ulit dito sa internet. Okay. Ayun, Alcap Bridge 2001 by Pasita Abad. So, siya? Filipino artist. Okay. Insert ko na to guys, Lagay natin tong niya. Kasi 2001 present. So, isa na lang. I got 2 artwork na. Search ulit tayo dito sa internet. Ayun, ganun din sa activity 2. Example ng contemporary artwork. So, no choice. Magsa-search na naman ako nito. Contemporary artwork. Sample. Blue. Kidlat. So, last na to. Sabel and Blue 2006 by Kidlat Tahimik, 1942 present. Ayan, buhay pa siya. So, ito na tayo guys sa activity 1.2.
Give at least 3 famous example of contemporary art. Contemporary art. So, yun ang isa-search natin, no? OMG. So, dalawang module lang magagawa natin today. Ay, for this morning. Kasi, ano lang naman, search lang naman tong dalawa. Tapos, may ilang activity na kailangan kong, sagutan. Essay. Nakita ko na, ayan. 3 contemporary artwork. 3 famous contemporary artwork. Ayan. Wow, ito ang lumabas. Kompleto sila. Ayan. May OMG Christ 2015 by Ernest Concepcion. 1977 present. And then Heritage 2008, The Drawing Room by Dex Fernandez. And then meron pang Greyground 2011, Credit Ronald Ventura by Loroy New 1986. Alam nyo guys, kaya ako tumititig-titig ng ganyan dito sa sa monitor kasi itong kabilang mata ko may grado na. Medyo malabo na tong kabilang to. Yung salamin ko naman medyo luma na. Malabo na din. Parang tumaas na kasi yung grado kaya hindi ko naman masyadong pinagagamit. Minsan lang pag talagang todong sakit ng ko ng ulo ko tapos connected siya sa mata ko. Ginagamit ko siya para kahit papaano hindi ako gaanong parang nakaka-dehydrate na ewan pagka nananakit ang ulo ko. Kasi connected pala siya sa mata, so kailangan dami ko nang nakakwento. So i-copy paste ko na lang tong tatlong to, guys. Oy, sa mga nanonood diyan ng mga ng mga tulad kong estudyante, hindi po masama na mag-copy paste ka. Basta yung kinapi paste mo or nilagay mong answer is may nalaman ka, may natutunan ka, binasa mo ng ayos, nag-stimulus ka. Kasi kung ika-copy paste mo lang naman po yun without learning, without knowing kung ano yung content niya, useless lang po talaga. Pero kung kinapi paste mo nga, may nilagay kang iba, may dinagdag ka or may nalaman ka, may natutunan ka, okay yon, advisable yon para sa mga tulad kong estudyante. Pero kung kinapi paste mo lang lahat without reading on it, without stimulusing those information of that site or link, yun ang masama. Hindi po yun pwede, ha. Kaya guys, tayo, copy paste ko na tong tatlo, ha. Pero wag nyong sasabihin na kasi binasa ko naman guys kahit pa paano. Yan. Contemporary artwork. Siya yung mga napapanahong issue. Yun yung ibig sabihin niya, mga napapanahon sa panahon natin, napapanahong issue na ginawa ng art. Pinaint, in sculpture, drawing, or whatever. Yan. So, proceed na tayo sa activity 2. Yan. Sabi dito, ay hindi siya activity 2. Bali, activity 1.3 sabi sa number 3. In your own understanding, what are the similarities of modern and contemporary artwork? So, kaya ko na itong sagutan guys, essay lang to. Maingay na naman, may dumaang So, sasagutan ko to kasi nabasa ko naman kagabi siya sa module. They are many things in describing things, but modern versus contemporary art are adequate different. Wow, tamang marunong ako mag-English kahit papano. Yan. Modern design refers
Saan ka ma? Saan na pagdaki ko babasan? Aspas. While the contemporary contemporary art design is a more complex compared to contemporary. Yan, so question number 4 na tayo. Nagagalaw Question number 4. Why do you think the modern art is more complex compared to contemporary art? So, parang same lang din siya. Similarities, compare. So, kaya ko to. Modern, contemporary. Contemporary arts. May bibig nyo dyan, ha? Arbot. Mahirap pala mag-English, no? Arbot can be considered revolutionary. What types are engaged more? Or contemporary, explain your answer. Sabi, what types of art engage more to its audience? Modern or contemporary arts? Para sa akin, contemporary arts. So, isasagot ko na to. Contemporary art. Because nowadays, the contemporary art is more complex. Ang ingay dun sa kabila, guys, nung kasi dyan sa harapan ng bahay namin, ano siya, junk shop. So kanina yung motor na narinig nyo na grabe yung dagungdong, ano yun, may kargang mga yero, mga lata. Tapos kanina naman may lumagabog na binagsak na lang. Basta ang ingay. Huwag nyo na lang yung pansinin. Ako na lang yung pansinin nyo. Contemporary art. Tapos nawawala tuloy yung sasagot ko. They are dito pa naman tayo guys sa salas. Kaya yung pagdaan ng sasakyan, dinig na dinig, yung ingay sa labas. So, pagpasensyahan nyo na ako, isang oras pati tayong ganito. Capture. So, this is my answer for number 5. Contemporary because nowadays, the contemporary artwork is most famous than modern. So, kung makikita kang nakalabas ka ha. Than modern artwork. There has a lot of variety of modern artwork, but it is only focused on the past, while the contemporary artwork focus on the past happening up to the present. They are focused on what happened in the world today. Even the smallest things existed, they can capturing and make the artwork catch to the eye of everyone. So, di ba? Sabi ko nga kanina, yung contemporary artwork is siya yung mga present issues na ginagawa ng painting or whatsoever. So, yun po yun. Yan. So, tapos na tayo, hanggang question 5 lang naman po siya guys. So, gusto nyo bang makita yung ginawa kong output? So, madali lang naman siya. Ito, papakita ko sa inyo guys yung sa MCHE. Ito. Yan guys, oh. Diba?
So, yan yung front page. Naka-indicate yung name ko. Basta dyan siya lahat. Simple lang kasi ano lang naman, i-submit ko lang siya. Yan. 'Di ba? Tapos yun yung artwork na inano ko. Yan. And then, yung essay. Ayan. So, hindi siya visible but okay na yun. Yeah. So, next is MCHE 12 Art and Craft and Design. So, ito guys, madali na lang siya kasi i-insert ko lang yung mga pictures na ginawa ko nung isang araw. Kasi, ano siya, kumbaga hands-on activity. Yung mga hands-on activity, kailangan may documentation, kailangan may ang ingay, nagpatugtog na naman sila dun. May documentation, tapos basta yung buong output details nandun. Nagpapatugtog sa kabila ang ingay. So lilipat tayo sa loob guys kasi medyo maingay. Okay guys, lipat tayo dito sa sa loob dito sa kwarto kasi nagpapatugtog sila doon, medyo maingay. Hindi ako gaano makakapag-concentrate sa ginagawa ko. So uupo na lang ako dito sa sahig. Na lang. Ouch. Sorry. Ito na lang. Uupo na lang ako sa sahig kasi kaya sila nagagalaw. Kasi nga maingay, papatugtog sila. Bala sila dyan. So, open ko na itong isang file guys. Files. Dinig pa rin, no? Dinig pa din yung ingay nila doon. Pasensya na kayo. Guys, kanina i-insert ko lang naman yung mga pictures doon, mga series of pictures ng documentation ko sa paggawa ko ng hands-on activity namin sa craft and design. Kailangan kasi may documentation ka since walang face-to-face class. Kailangan nakikita ng instructor namin na talagang kami yung gumagawa ng mga output namin. So ito na, kailangan yung output details is kompleto. May picture siya nung final output, nandun yung materials na ginamit mo, yung naka-indicate each materials, no? And then yung procedure nandun, tapos tawag nito, yung procedure na andun at saka yung cost nung materials mo. So start na tayo guys. Insert ko lang naman siya. First things na gagawin ko is front page ulit. Gagawa ko ng front page. Dito na lang. Front page ang gagawin ko. So ito guys, kailangan kong gawin agad kasi hinihingi na siya ni sir. Kasi daw marami pa siyang ibibigay na output sa amin. So sabi namin sa GC okay lang po kasi para ma-advance na din, para hindi kami matambakan kasi nga hands-on. So pag sinabing hands-on, talagang busy ka, may talagang nakalaan yung oras mo doon. Lahat. So, insert na natin tong picture. Ayan. Hayaan nyo ako guys magdadaldal, no? Nagagawa ko naman tong itong part ko dito. Insert ko lang dito sa yung kasi naman siya. Dito naman sa USB yung aking tutoy. Nasa USB naman guys yung aking Pag nag-ingay ang gansa na yan, nasa USB ko naman yung series of
documentation ko. So, insert ko lang yan. And then yung description lalagay ko. Dito nga ako sa loob guys, yung gansa naman ang maingay, no? Ito, binakit mo. Maingay yung gansa sa likod. My God, pero hindi yan sa amin. Bugawin mo nga. Doon ka sa likod. Dumang ka doon. Batuhin mo. Huwag ka na dyan. Doon ka na sa likod. Bugawin mo. So, waffle crab. It has a 3-color, light blue, orange, and pink. The waffle crab consists of 3 lines, diagonal, horizontal, and vertical lines. So, yun ang ginawa kong project description guys. Madali lang naman. Tapos yung materials, yan, indicate ko na. Siyempre, dahil nga, ano siya, crab, waffle. So, para maging presentable naman siya, kailangan gumamit ng yarn, frame, and then scissor. Yun lang naman yung main materials na kailangan mo sa paggawa ng waffle. Although kasama naman yung effort mo, yung time mo. So, lagay ko na. Frame. Yung frame guys na sinasabi ko, yun siya yung pa-square. Alam naman po siguro niyo. Papakita ko na lang mamaya. Yung pa-square and then may sukat siya na tag 1 inch and then tag 1 inch yung pagitan ng pako niya. Kasi dun mo isasabit or dun mo i-nanat yung mga dun mo itatali yung yarn para sa pag ma-form mo yung waffle. Yan, scissor. So dito na ako guys sa procedure. Insert ko lang yung materials. Yan. Bale, ang gagawin ko is 2-step lang naman kasi madali lang naman gawin yun. Step 1. Step 1. Yan, so step 1 guys. Sabi ko step 1, yun na lang dito is prepare the materials. Yan. Then step 2, insert ko ulit yung picture niya guys. Yan. Madali lang tong gawin guys, pero tatlong output details ang gagawin ko. Yan. So step 2, put the yarn into the frame. Make vertical line. Follow horizontal. Ito talaga is pag eduk student, no? Talagang bukod sa mga paperworks, may mga ganito pa, may mga buti na nga lang hindi pa kami sinasabak sa field study kasi nga 'di ba pandemic. So yung bagong setting ng tayo ng education system. Wala po dito. Wala po nandun sa labas. So kailangan ay tayo focus kahit pa paano. Kasi may dumadating na tao. Madali lang naman gawin guys kasi in-edit ko lang siya. Ayan. Pakita ko sa inyo ha. Ayan po. Diba? Front page. Ayan. Tapos ayan po yung sinasabi kong waffle, yan ang itsura niya. Basahan baga, yung parang basahan. Then yung description na nilagay ko. Ito guys na mga to, yan yung mga naka-bold. Yan ay inedit ko na lang, pero yung mga answers ko is yan, kaya madali akong nakagawa. Yan, and then yung pictures, ayan po yung materials, yan, and then yung procedure ko, yan.
Okay na. So, next, ano na tayo? Next, output details na po. Siguro kaya ko naman matapos tong dalawa. Kaya ko tong gawin. Kaya natin. Ayan. So, output details sa ganito, guys. Ay, papatugtog sila dun, kaya ayaw ko, guys, na ano, kasi baka makapiright tayo ni YT. Ayaw kong madinig, dinig pa din yung tugtog nila, nakakainis. Eh, ang hirap, di ba? Struggle din kahit pa paano mag ano lang, saan natin nahanapin yung link niya, saan natin nahanapin yung mga artist na yun. Although kilala ko yung artist ng Magdalena yan, si Fred Aguilar, pero ang hirap magka-copyright ako, hindi ko pa yung gaano kabisado sa YT, guys, kaya pumasok ako dito sa loob ng mga kapitbahay kasi magpapatugtog, hindi ko na pwedeng pigilan kasi sa kanila naman yun, so baka magkagulo lang, kaya iwas na lang ako na lang mag-a-adjust since ako naman yung gumagawa nito. Ano po, alam nyo, guys, habang gumagawa ako ng module, ang dami kong nakukwento sa inyo, ang dami kong nasi-share, no? Hindi ko pa mahanap yung isang file, baka hindi ko na download. Naku, kung hindi ko na download, punta ako sa isang subject, ano po, hindi ko yata na download. My god. So, ayan, Prof Ed 7 yung na-download ko, guys. My god. Prof Ed 7 module. Ano module to? Module 2. Module 2 na ko, guys, sa Prof Ed 7. Pero hanapin ko pa din. Kasi itong isang file walang laman. Pinapaste ko ata ito. Kagabi. Module 7 nga ba yun o 8? Gusto muna natin ano po. Ayan, module 8 pala siya. Sorry, guys, ha. Nagkakamali na ako, nalilito na ako sa sinasabi ko. So, module 8. Ito po, Technology for Teaching and Learning 2. Ayan, module 2. 21st Century Communication. So, ito, guys, nabasa ko na to siya kagabi kasi nga, di ba, sabi ko, dinownload ko siya from Google Classroom and then nilagay ko dito sa sa aking flash drive. So, habang dina-download ko, bina-browse ko siya, medyo madami-dami yung content ng module na yun. Pero kaya ko naman siyang sagutan kasi continuation lang to nung subject namin last year. Wherein siya, Technology for Teaching and Learning 2. So, yung Learning 1, na-take na namin last year, na-take na namin nung second year ako. Second semester yon. Na-take na namin face-to-face class pa nun. Kasi, nasa Bicol pa ako nun. So, madali na tong gawin, guys, kasi nabasa ko na yung content niya, nakita ko na yung laman, 21st Century Communication. Di syempre, 21st Century Communication, kasama na din yung technology and so on. Madali lang tong gawin. Relate tayo dito mga millennial students kasi napapanahon to sa ngayon. Yung educational system natin kasama na doon, yung communication natin via phone, using social media account. Yun, isa yun sa mga factors ng 21st century communication. Kayang-kaya natin itong gawin, guys. So, isa ulit ako. Ay, basta check ko lang kung ilang activity to meron dito sa module 2. Titignan ko. Activity 1.
activity 3 lang guys, pero madali lang gawin. So, first thing is gagawin ko tong front page again, syempre. Kasi para pag sinubmit natin sa teacher natin, they look presentable kahit pa paano. Kasi, hindi pa ba natin paglalaanan ng time, ng effort, yung ginagawa natin? Eh, nasa bahay na lang naman tayo, madali na. Hindi na tayo nararush sa oras. Kung baga sarili natin yung oras natin, gawin natin siya ng gabi, gawin natin siya ng umaga, gawin natin ng tanghali or hapon. Okay lang. Kasi dito naman tayo sa bahay. So, let's do this. Walang i-community college again. Siyempre, naka-indicate yung name ko. Hindi mawawala kasi baka kung walang name ko, sigan to ng teacher ko, lagyan niya ng pangalan Kalabaw. Diba? Yan. Anton TV, Bachelor of Technology, MCHE 3, Prop Ed 8. Yung questions niya guys, kaka-copy-paste ko na lang, naka-box yun, and then doon na lang ako mag-insert ng answers ko. So, copy-paste ko na lang siya from sa flash drive hanggang copy-paste ko siya dito sa sa PC para na. Alam nyo guys, may pa akong gagawin pala, may nakalimutan ako. Lesson plan. Gagawin ko pa yung lesson plan. Pero kailangan i-gawa muna ako ng draft sa paper kasi hindi pwedeng i-encode ko agad, mali yung sentence ko. So, effortless. Wala. Ayun lang. Useless lang yung effort natin. Ayan, so 9. Sa mga tulad ko po dyan na estudyante na nagtitake ng Bachelor of Secondary Education, wag po kayong susuko guys. Wag tayong susuko kasi malapit na nating makamit ang tagumpay. Tayo ang inaasahan ng mga sa bagong henerasyon, tayo ang inaasahan na magmumulat sa karunungan ng kabataan po. Kasi kung baga tayo yung unang sumabak sa K-12, di ba alam natin yan? Tayo yung unang sumagap ng curriculum na yon, tayo ang unang sumagap ng bagong curriculum sa CHED. Basta lahat tayong batch yun, kaya laban lang tayo. By the way guys, 3rd year college na po ako. So next year, graduating na. So mas malala pa, mas madugong pag-aaral pa ang gagawin ko next year. Kasi nandun na, may research, tapos may practice teaching. Sana may face-to-face class na, may vaccine na, makapag face-to-face class na para ma-hands-on na kami. Kasi after that, siguro naman 1 or 2 years, but nasa teaching field na kami kung makakapasa agad sa LET exam. So, sana kayanin ko po. So, salamat sa sumusuporta, sa suporta ng pamilya ko, sa mga kaibigan, sa ibang tao hindi ko kilala. So, gagawin ko na to guys. Medyo napapadaldal na naman ako. Sabi sa asynchronous dito. Asynchronous kasi yun yung teacher's activity. Yung synchronous, synchronous, yun yung teacher's activity. Yun yung pinapagawa po sa amin. Then yung asynchronous, yun yung part namin. So, sabi dito sa synchronous, at the end of this unit. Bakit unit? Okay. At the end of this unit, pre-service teacher, PST can. Kami po yung pre-service teacher. Okay po. Ayan. Use ICT to develop 21st century skill, information media, technology skills, learning innovation, and career skills. Okay, so yun pala yun. Tapos may mga sub pa siya. Digital age literacy, effective communication literacy, communication literacy, critical thinking skills, bias term to be defined, technology, information and communication, educational technology, communication skills, information, media, learning, innovation, career. So yun ang kailangan sagutan ko. Kailangan alam ko to. Titingnan ko na lang guys doon sa module ni ma'am kasi kompleto naman siya. Babasahin ko and then
difficulties. Okay. Yung mga difficulties lang pala. Tingnan natin dun sa ano ni Madam. Sa module niya. The use. Dali lang to guys kasi 3 activities lang. Itong activity 1, ang laking difficulties lang. Hinahanap ko lang dito sa ano. So madali lang siya kaya. Ayun, sorry. Hindi what I mean is gawin. Okay, so may nakita ko dito, sabi dito sa the use of ICT is very important to provide opportunities for students to learn, to operate in an information age, study in the obstacle to the use of ICT in education may assist of educator to overcome these barriers to technology, integrates in science education. Ayan, so pwede yun. And then dadagdagan ko na lang. Copy-paste ko to guys ha. But, dadagdagan ko na. The finding indicates that the teacher had a desire to integrate ICT into education, but not they encountered many barriers. Gawin natin. Alam niyo guys, nag-worry ako kasi hindi ko na-download yung dalawang output details dun sa ano ni sir. Pero mamayang gabi, gagawin ko yun or mamayang hapon kahit walang video. Gagawin ko yun. So, dito na muna tayo sa activity 2. Kasi yun na yung pasunod-sunod. Kaya ko na itong gawin guys. Mag-search din ako sa internet. Information, research. Sabi naman sa activity 2, research about use of ICT to develop 21st century information skills. Information, media, technology, and skills, learning, innovation, and career. Okay, so kailangan i-search ko din talaga siya. Search ako. Buti malakas-lakas tong internet guys. Nakakapag-browse ako ng madali dito sa Google. Ayun. Sabi, innovation of learning and teaching with the use of information communication tools in order to provide a student significant 21st century skills such as personal and social responsibilities, critical thinking, digital competency, as well as collaboration and communication. So, very siya guys, saktong-sakto siya dito sa sinasabing research about use of ICT to develop the 21st century skills. So, lalagay ko na to guys ha. Yan. Pero may mga sub pa din siya, hindi siya basta yun lang. Kasi, ilan siya? 1, 2, 3, 4, 5. Ayun, di syempre, andun yung information. Ayan, ilagay natin. Indicate mo na natin. Information. Ayan, lumabas. Kompleto na. Ayan, kompleto sabi. Information, media, technology skills, learning innovation, career skills. So, may mga na siya guys. Naka-indicate na dun sa So, kailangan ko yata itong i-copy-paste na lang. Copy-paste ko na lang siya guys. Pero, alam ko naman to. Tsaka binasa ko naman kagabi. Kaya, don't worry po. Copy-paste na lang natin. Babasahin ko po sa inyo. Sabi sa information, copy-paste mo muna. Ayan. Sabi sa information, nakalagay information is an aid in decision making, policy making needed for the policy maker, manager, maker, and etc. Media, the presence of media in every life has
shape modern society. Not only does media content and information become available to everyone, but also everyone gets the opportunity to create media content due to the presence of media and vast amount of information in the 21st century. It is necessary to acquire specific skills considered at the media literacy. So number 3, technology skills can be used to enhance critical thinking skills, evaluate the legitimacy and accuracy of online content is the central part of the 21st century learning education. This another important point is the use of technology collaboration among students and teachers. So, hindi ko ito pwedeng i-edit guys. Ilalagay ko na lang po yung author, yung ano nito, reference para hindi tayo makagalitan. Then, learning innovation. Yan, sabi, learning innovation have to power break monotony for employees, result adding to their sense of accomplishment as well as the sense of fulfillment, such as effort to make work more interesting usually become the reason behind being new and out of it. Okay. Number 5, career skills. All students can be demonstrate creative, critical thinking skills. Okay na. Copy-paste ko na guys. So sa activity 3 na po tayo. Ang sabi sa activity 3, meaning making of terms and concept learning. Reflection lang naman. So reflection ko po dun sa ginawa kong activity, sa in-answer kong activity 1 and 2. Ano pong gawin guys? Ano ba yung natutunan ko dun sa 20%? So, pwede kong gawan to ng essay. The 21st century is too broad sets of knowledge. Skills, habit, and characters. Links by belief and educator to school form. Ayan guys. So, bale dalawang sentence lang nalagay ko. Contemporary career and workplace. In general or specific, 21st century skill can be applied in all educational career, yan. So, in civic setting through the life of student. So, guys, tapos na po ako. Madali lang naman siya, although nag-search ako dun sa activity 2 kasi yun po, kailangan talaga palang i-search. Nakalagay naman dito, di ba? Naka-indicate naman. So, pakita ko po sa inyo guys itong nagawa ko. Yan. So, syempre, hindi po mawawala ang front page. Di ba po? Hindi mawawala ang front page na yan. Ayan po. Yan. And then, yung activity 1, di ba po? Yan. Kinapipaste ko lang po itong part na to. Yan po yung teacher's activity. And then, yung activity ko po is ito. Yung sinagutan ko. Hanggang dyan lang naman po. Yan. So, isi-save ko na siya, guys. And then, later on, isubmit ko siya sa Google Classroom. And then, i-email ko pa kay ma'am at i-PM ko siya para sure na machika ni madam yung aking activity, yung aking module, para naman hindi useless yung aking pagod today, worth it siya. So, okay, tapos na ako sa aking 3 activity. Nagwo-worry lang ako dun sa sa dalawa na hindi ko na download. So, mamayang gabi, itatry kong i-download siya kasi baka malakas-lakas ang signal. And then, baka magawan ko pa siya ng video, i-upload ko siya sa aking channel guys. So, thank you for watching guys. So, sa mga tulad ko pong estudyante na nangangarap na maabot yung kanilang gusto, keep moving lang po, tuloy-tuloy lang kasi wala namang bagay na hindi nakakamit
sa paraang gusto natin. Ano po. So, tuloy-tuloy lang po. Kaya natin to. And then, salamat po sa nanunood ng aking video na to. So, wag po kayong makakalimot na mag-subscribe, mag-like, at i-share nyo na din po ang aking video. So, thank you so much, guys. Salamat po sa lahat-lahat. God bless us po. Bye-bye. Thank you.